Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang paghingi ng paumanhin ni Ginoong Peter Brandt, isang veteranong trader sa mga XRP holders. Ayan, yung paghingi ng paumanhin ni Ginoong Peter Brandt sa mga XRP holders. Kaya ngayon ay bakit nga ba siya nag-apologize? Ano po ang dahilan ng kanyang matinding kritisismo noon? At ano po ang masasabi niya ngayon tungkol kay XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung sino nga ba itong si Ginoong Peter Brandt at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon. Yan, si Ginoong Peter Brandt ay isa pong veteranong trader na aktibo sa financial markets simula pa noong 1975. Isa siya sa mga respetadong pangalan pagdating po sa technical analysis at saka trading strategies, lalo na't napatunayan po niya na ang kanyang kakayahan sa pag-predict ng markets. Sa madaling salita ay kapag nagsalita itong si Ginoong Brandt tungkol sa crypto, marami po ang nakikinig dahil sa kanyang karanasan at saka kaalaman. Ngunit hindi po maikakaila na naging kontrobersyal ang kanyang mga opinyon tungkol kay XRP. Ngayon ay ano po ang kritiko ni Ginoong Peter Brandt kay XRP? Sa mga nakarang taon ay madalas po niyang tawagin si XRP bilang isang speculative asset na may history ng malaking pagkalugi. Ayon kay Ginoong Brandt ay una ay ang capital preservation or pagprotekta sa puhunan. Ang pangunahing layunin po ng isang trader ay protektahan ang kanyang puhunan. Ngunit ayon kay Ginoong Brandt, sa XRP ay hindi angkop sa ganitong prinsipyo dahil sa sobrang taas ng volatility nito at matagal na underperformance kumpara sa ibang crypto assets tulad po ni Bitcoin. Maliban po rito ay ang historical losses ni XRP. Sinabi po niyang hindi katanggap-tanggap ang paghawak sa isang asset na regular na bumabagsak ng hanggang 90% o higit pa. Mula noong maabot po kasi ni XRP ang all-time high nito, 7 taon na ang nakakaraan, ang mga XRP holders ay nagtiis ng matagalang unrealized losses. At ang huli ay ang defense or depensa ng mga XRP holders. Ayon po kay Ginoong Brandt, hindi ang volatile performance ng XRP ang kanyang pinapatikos, kundi ang dogmatic or panatikong depensa ng ilang holders. Para sa kanya ay hindi makatwiran po ang magpumilit sa isang asset na may patuloy na pagbaba ng halaga. Ngayon ay ito po yung pinakamalaking tanong, bakit siya humingi ng paumanhin? Nito po kasing January 12 ay naglabas ng public apology itong si Ginoong Peter Brandt sa XRP community. Inamin po niya na naging harsh o masyado siyang naging matindi sa kanyang kritisismo. Ngunit nilinaw po niya na ang kanyang mga komento ay hindi po personal laban sa mga individual. Ang kanyang layunin po ay magbigay babala sa mga investors tungkol sa panganib o risk ng speculative trading. Kaya ayan, humingi po siya ng paumanhin para sa kanyang rudeness, ngunit nanindigan siya sa kanyang paniniwala na ang kapital ng isang trader ay dapat protektahan sa pamamagitan po ng maingat na pagpili ng asset. Ngayon ay ano naman ang kasalukuyang pananaw ni Ginoong Brandt kay XRP? Yan, sa kabila po ng mga kritisismo ay kinikilala ni Ginoong Brandt ang mga positibong developments ni XRP. Yan, katulad po ng recent price rally nito. Sa nakalipas po na 60 days, sa XRP ay nagkaroon po ng 272% na gain na nagpapakita ng potensyal para sa short-term profits. Maliban dito ay ang bullish flip. Noong November, sinabi niya na si XRP ay may posibilidad na magkaroon ng explosive run matapos po ang breakout nito mula sa matagal na consolidation phase. Tinawag pa nga niya itong leader of the pack, kaya na-content po natin yan. Ngayon ay ano po ang mga aral na ibinahagi rito ni Ginoong Peter Brandt? Yan, ayon po sa kanya ay ang susi sa matagumpay na trading ay ang mga tatlong bagay na ito. Una ay cut losses quickly. Kaya kung bumabagsak po ang presyo ng asset, malaga pong iwasan ang emotional attachment at agad na magbenta upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Pangalawa ay let winners run. Ayan.
Kapag ang presyo po ng isang asset ay patuloy na tumataas, hayaan po itong mag-grow upang masulit ang potensyal na kita. At ang pangatlo ay wag pong magpumilit sa pagkalugi. Ang paghawak po ng isang asset na patuloy na nawawala ng halaga ay hindi po magandang wealth building strategy. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya una ay ang pagpapalawak po ng kaalaman. Ang paumanhin po ni Ginoong Brad ay isang paalala na kahit ang mga eksperto ay maaaring magbago ng pananaw. Mahalaga na patuloy po tayong mag-research at mag-aral tungkol sa ating investments. At pangalawa ay yung bagong perspektibo. Kung isa ka pong long-term XRP holders, maaaring pag-isipan mo kung akma pa rin ang asset na ito sa iyong investment goals, lalo na kung ang focus mo ay ang capital preservation. At ang panghuli ay ang short-term opportunities. Sa kabila po ng mga kritisismo, ang kamakailang rally ni XRP ay nagbukas po ng pagkakataon para sa mga short-term gains. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang paghingi po ng paumanhin ni Ginoong Peter Brandt ay nagpapakita po ng maturity at saka humility bilang isang trader. Ngunit ang kanyang paalala tungkol sa capital preservation ay dapat pong bigyan pansin ng bawat investor. Sa mundo ng crypto, ang pagkakaroon po ng malinaw na diskarte, risk management at flexibility ay mahalaga. Sa uli, si XRP ay nananatiling isang mataas na speculative asset. Kaya kung ikaw po ay mag-i-invest dito, siguraduhin mo na handa kang tanggapin ang mataas na risk kapalit po ng potensyal na mataas na reward. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.